Hello po mga kabida, sa magandang oras sa lahat. Welcome po sa aking channel. Eto po, meron pong medyo disturbing na balita po mga kabida. Doon po sa may Dahig, Netherlands, sa detention cell mismo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mismo si Vice President Sara Duterte mga kabida naglabas po ng pahayag po ngayon na meron daw mga opisyal po ng gobyerno na pumasok po doon sa detention cell po ni Digong mga kabida. Ni paalam lang sana walang ginawa po mga kabida Okay, kahit na abiso po sa pamilya wala nababahala po dito ito pong pamilya po ni dating Pangulong Duterte ito hong si Vice President Sara Duterte. Ito meron pong statement po ito hong si VP Sara mga kabida. Babasahin ko lang po Alright, statement, September 24, 2025. I have received disturbing information from Malacanang that a report about former President Rodrigo Roa Duterte was submitted to President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. by the Philippine Embassy in The Hague. The officials entered the detention unit under the false pretense of conducting a welfare check and interviewed FPRRD. The said officials clearly abused the rules of the detention unit concerning consular visits. Since the month of March, there has always been at least a family member or two that visit former President Duterte almost every day, precisely to guarantee his well-being and humane treatment. The permission given by the ICC is allowing the agents of the very government that abducted FPRRD to intrude upon him without seeking permission from the family members who are in The Hague, places his life and safety in imminent danger. If such sham welfare check are allowed to continue, then the ICC and the Philippine government must be prepared to answer fully and directly for any harm that comes to former President Duterte, including, should the worst happen, his death in custody as a direct result of these intrusions. The false pretense of conducting a welfare check, these are nothing but orders of President Marcos disguised as consular functions, as we strongly object to such visits. FPRD does not need you. Our family will take care of him. President Marcos should know that we have several overseas Filipinos around the world detained, distressed, abandoned, and neglected who have not had the benefit of a single welfare check from the Philippine government. They need you, but you have failed them. We Filipinos deserve better. Sara Z. Duterte, Vice President of the Philippines. So yun po mga kabida yun pong sinabi po ni Vice President Sara Duterte. Medyo nakakabahala po talaga kasi unang-una po meron man pong mga kapamilya po ni Digong doon po sa The Hague, Netherlands. Andun po yung apo po ni Digong sila Congressman Omar mga kabida. Okay, andun po. Okay, nakabantay, and yet ni abiso lang po sa kanila mula sa mga government officials na pumasok po doon sa detention cell hindi po nagawa mga kabida. So anong ibig sabihin po doon? Okay, nakakaduda po 'yon mga kabida. Okay, considering medyo hindi na po maganda yung kalusugan po ni Digong mga kabida. Kasi lately lang po sinabi po ni Attorney Kaufman na makakalimutin na daw ito pong si Duterte po mga kabida at hindi na po fit to stand trial kaya nga na-postpone yung supposedly confirmation hearing last September 23 mga kabida, dahil sa condition po ng Pangulo po o dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
So ito po, nakakabahala po ito. Kailangan actionan po ito ng International Criminal Court kasi kung tutuusin po, stricto masyado yung ICC po makabida, no? When it comes to visiting, ano? Ultimo yung common law wife po ni Digong, ano? Na si Hanilet, pinagbawalan nga, ano? Mga kabida. How much more? Ito pong mga hindi kaano-ano po ni Digong, ano? Okay? Yung mga opisyal po ng gobyerno po ng Pilipinas, basta-basta lang po pumasok po doon, ano? Yung sinasabi po nilang welfare check po makabida. Bakit? Ito po yung tanong. May concern pa ba itong gobyernong ito? Itong mga opisyal ng gobyerno mga kabida, no? Sila nga yung nagpadala po kay Digong doon eh. Okay? Doon po sa The Hague. 'Di ba? Kahit na po pwede sana dito sa Pilipinas i-try itong si Digong, ang ginawa po nila, mas pinili po nila doon po sa The Hague po i-try itong si Digong. Kasi ang totoo po, ayaw po nilang mananatili si Digong sa Pilipinas. Alright? Kasi takot po sila. Politically mga kabida, may impact po si Digong. Kaya ang ginawa po nila, kahit po okay sana kung dito sa Pilipinas yun, pwede sana sa Pilipinas, ano? Kasi we have the reserve rights, ano? Na dito sa Pilipinas natin, i-try si Digong, ano? Kung meron man pong mga pagkakasala po mga kabida. Pero mas pinili po nila ipadala po sa The Hague. Dahil takot po sila na baka naman po matanggal po sila sa pwesto po, ano, mga kabida, because of Digong, ano. Na tapos ngayon makakarinig ka po na welfare check, inaalam yung kalusugan ni Digong, ano, concern doon sa kalusugan ni Digong, ano, di ba? Very ironic po, ano, mga kabida. Kaya nga nakakaduda po. Kaya nga, kung ako po si Vice President Sara Duterte at pamilya po, ano, mga kabida, matatakot talaga ako dito. Baka naman po, meron po silang gawin po kay Digong, ano, mga kabida. Alam naman po siguro nila na hindi po stable yung pag-iisip po ni Digong, ano po, no? When it comes to memory po, mga kabida, ano po. Diba? So, yun lang po, no? Ito, very sadden po ito, ano, kasi first time po ito mga kabida na wala hong abiso po na binigay kahit lang doon po sa mga kapamilya po ni dating Pangulong Duterte na sa The Hague, Netherlands po, ano. Kahit na po yung ICC, ano, sana meron ding abiso po doon sa pamilya na meron pong mga taga Philippine government na dadalaw po doon, ano. Wala, mga kabida. Very mysterious po. At suspicious po itong galaw po ng mga opisyal po ng gobyerno, ano, na nandun po mga kabida sa detention cell po ni Digong. Okay? Kaya ang nagtulak po, ano, ng mga opisyal po ng gobyerno, ano, mga kabida, na bigla ko silang bumisita po doon kay Digong, ano. Kasi inisip ko kasi, ano, na tinanggihan na nga ng Philippine government ito pong si Digong na makauwi po sa Pilipinas, ano? Kasi kung maalala po ninyo mga kabida, meron pong ina-applyan na interim release ito pong si dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court, ano? At isa po sa mga requirement po doon mga kabida, dapat ang bansa kung saan po ay doon po mananatili si Digong, dapat cooperative, meaning may consent, ano, mga kabida. Alright? Tapos naitanong po yan ng isa po sa mga reporters po, ano, sa Malacanang Palace po, mga kabida, no, kay Undersecretary Claire Castro. Okay, kung sakali hong hingin po ng pamilya Duterte, ano, yung consent ng gobyerno po ng Pilipinas na ang Pilipinas po ang tatanggap kay Digong, ano, sa kanyang interim release, papayag ba ang Philippine government, ano? Ang sagot po ni Yusek Castro po doon mga kabida, medyo alanganin po, ano, mga kabida, kasi hindi na raw miyembro ng International Criminal Court ang Philippine government, ano po, o ang Pilipinas, mga kabida, no? So sa madaling salita, ayaw ho nilang makabalik si Digong sa Pilipinas. And then eto po, may mga ganitong pagbisita, welfare check, ano. Kailan po sila nagkaroon po ng concern? Yun yung tanong po, ano, mga kabida. Again, ha, sila mismo yung nagpadala kay Digong.
Kahit na pumatanda na po si Digong, kahit na may sakit si Digong, pero pilit po nilang inihatid po sa Dahig, Netherlands. Wala akong konsiderasyon, mga kabida. In fact, nung time na hinuli po si Digong, mga kabida, okay, humingi po ng anong tawag po dito, hospitalization, ito pong pamilya po ni Digong, para po kay dating Pangulong Duterte, kasi tumaas yung kanya sugar, nag-shoot up yung sugar po niya, pero hindi po siya pinayagan, mga kabida. So walang konsiderasyon yun. And then ngayon bigla nagkaroon ng concert, welfare check, ano po ito, lukuhan po ito, mga kabida. Kaya nga nakakaduda nga yung kanila bigla pagbisita doon na walang abiso, okay. At saka itong ICC din, questionable din yung kanilang pagbigay ng anong tawag po dito, approval, permission. Kasi gaya ng sinabi ko po, hindi ho basta-bastang makadalaw po doon, mga kabida, kahit na po kaibigan po ni Digong, how much more yung mga kalaban po ni Digong, itong mga nasa gobyerno, makukonsidera ito na kalaban po ni Digong, hindi po ito kaibigan, hostile po ito, mga kabida, diba? Tapos pinayagan po na makapasok sa detention cell, mga kabida. That's totally absurd. Alright? Kaya nga ito, dapat po maghunos dili po, ito pong gobyerno at saka ito pong ICC, kasi kaya na sinabi po ni Vice President Sara Duterte, kung ano man po mangyari po kay Digong dyan po sa loob po ng detention cell, okay, after dito sa visit po ng ilang mga opisyal po ng gobyerno, mga kabida, talagang sila talaga yung sisingilin po, ni Vice President Sara Duterte. Okay? So yun lang po para po sa inyo, mga kabida. Ano po ang inyong pasa dito? Bigla pagbisita po ng mga opisyal po ng gobyerno. I'm sure may basbas po ito, mula sa Philippine government, mga kabida, yung ginawa po ng ilang, most likely mga opisyal po ng embassy po doon, sa The Hague, Netherlands, okay. Please comment down sa mga hindi pa po subscribers sa channel. Please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.